Naranasan ang pinakamalamig na temperatura sa Benguet at ilang pang bahagi ng bansa nitong mga nakaraang araw dahil pa rin sa amihan. At inaasahang tatagal ang epekto nito hanggang susunod na buwan. Samantala, pinangangambahan ding mararanasan ang patuloy na epekto ng El Nino sa ilang lugar sa mga unang buwan ng taon. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Malamig na mga umaga. Tiyak na magtatagal pa na mararanasan ng ating mga kababayan lalo na sa Cordillera ang mababang temperatura. Inaasahan kasi ng Pag-asa na hanggang buwan pa ng Pebrero mananatili ang epekto ng hanging amihan. Ayon kay Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez, nitong January 12 o nakaraang Biyernes na itala sa La Trinidad, Benguet ang 12.1 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila na itala ang 20.2 degrees Celsius nitong linggo. Ito na ang mga pinakamababang temperatura na naitala simula noong October 2023 sa parehong lugar. Miyerkules naman ang umaga na itala sa Baguio ang pinakamalamig na temperatura sa 12.4 degrees Celsius sa Baguio City. Sunod naman dito ang Basco, Batanes na nasa 17.2 degrees Celsius at Tanay Rizal na nasa 18 degrees Celsius. Asahan pa rin natin na posible pa rin po tayong makaranas ng malalamig na early morning temperatures, lalong-lalo sa mga lugar dito sa Luzon area. Hindi naman isinasantabi ng Pag-asa ang posibilidad na mas bumaba pa ang temperatura. Hanggat panahon pa po ng amihan, from time to time, posible po tayo makapagtala talaga ng mababang minimum temperature. Maaaring magkaroon tayo ng mga pansamantalang break o paghina ng amihan, pero gaya nga po ng nabanggit natin, magkakaroon pa rin yan ng occasional na pagbugso na pwede pa rin magdala ng malalamig na daytime temperature at saka even nighttime temperature. Ito hindi lang dito sa Metro Manila kundi maging sa ibang bahagi ng Luzon na naapektuhan ng hanging amihan. Dahil dito maaaring makatipid ang mga Pinoy dahil sa pagbawas ng gamit ng aircon at electric fan dahil simpleng pagbukas na lamang ng mga bintana ang kanilang gagawin para lumamig ang kani-kanilang bahay. Samantala, kasabay ng epekto ng amihan, una nang sinabi ng Pag-asa ang epekto na nagpapatuloy na El Nino sa pagpasok ng taon. Ngayong first and second quarter ng kasalukuyang taon ng 2024, inaasahan natin na may mga lugar pa rin makakaranas ng way below normal rainfall. Pag sinabi natin na way below normal, less than 40% ng normal na dapat nilang nararanasan sa isang particular na buwan. No? Anya ang mga lalawigan sa kanlurang bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ang posibleng makaranas nito mula ngayong Enero hanggang Abril. Patuloy ang sinasagawang monitoring ng Pag-asa sa nagpapatuloy na epekto ng El Nino. Ang nakikita naman po natin na posibleng sa pagpasok ng second half of this year ay magkaroon tayo ng transition from El Nino to neutral condition. Kumbaga posibleng mag-normalize na yung climate condition natin base sa mga datos na nakalap natin at ina-analyze po nating mga climatologists. Kaugnay nito, wala namang nakikitang sama ng panahon ng Pag-asa sa loob ng susunod na 5 araw. Base sa kanilang outlook mula ngayong buwan ng Enero hanggang Abril ay wala o hanggang isang bagyo ang posibleng pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility. Rod Lagusad para sa Bayan.